May mga 2 araw na rin ang nakalipas na hindi talaga dito umuulan sa loob ng maghapon. Kaya naman masarap na ulit na mangahoy. Saka isa pa, may nakita na rin ako mga tuyong panggatong, sayang naman kung hindi ko makukuha. Dagdag imbak na rin kung sasapit ulit ang tag-ulan at ito nga nakaisang sako ang aking nakahoy ngayong umaga. Pagkatapos kong mangahoy ay naisip kong tingnan yung aming lemon na tanim dito sa may harapan lang ng aming bahay. Excited talaga kaming abangan na may mahinog na sa kanilang mga bunga kasi yun nga, first time lang namin magkaroon makakagala ng lemon, saka hindi namin ine-expect na talagang mamumunga siya. At ito na nga, makalipas ang 2 taon, halos kasabay ng pagtira namin dito, ayan, may mga bunga na siya at tuwang-tuwa naman kami. At feeling ko nga ito ay hinog na, kaya naman habang tinitinan ko kanina, sabi ko pwede na itong pitasin dahil nga kulay dilaw na siya. Dito sa punong ito ay nagkaroon siya ng 4 na bunga. Ito yung 3 magkakatabi lang at yung isa naman ay nasa bagyang pababa. Ayan, nakakatuwa talaga mga kagala. Hindi talaga namin sukat akalain na talagang mamumunga ito. Nasanay lang kasi kami na parang mga halaman lang siyang normal na nakikita namin araw-araw at dinidiligan. May 5 puno ito mga kagala ng lemon. Ito nga yung bulaklak niya, ang cute, parang buko ng bulaklak ng sampagita. At kung mapapansin din ninyo ay napakaraming buko din ng punong ito. Ang liliit pa nga lang nung iba. Ngayon ko din lang ito napansin nang makita akong pwede nang pitasin itong mga naunang nahinog niya. Kaya naman excited ako para sila ay aking pitasin. Dito sa pang-5 puno ay isa lang ang bunga niya, medyo parang nabansot pa. Pero okay lang, ang mahalaga ay meron. Hinog na nga rin siya, ipiling ko, ipitasin na kaya natin. Lugot na. Ganito pala siya. Siguro kapag yung parang lumulugot na yung mga dahon niya dito sa paligid. Tapos ito parang umuumbok na yung puwet niya kung sa dalandan. Na kapag ini-stack natin ay hinog na. Parang ganun ang style nila, oh. Yan, kaya kukunin na natin. Oh, saka ang lambot na niya pitasin. Ito yung isa. Pitasin na natin siya kasi hinog na rin siya. Ayan, oh. Lugot na rin yung mga dahon niya dito sa gilid. Saka yung puwet niya umuumbok na rin. Kaya feeling ko yan na yung tamang timing para pitasin. Yan. Pitasin na kita. Thank you Lord for the first time. Ang lambot lang naman yung baliin. Malambot na medyo may kunat siya. Pero madaling matanggal. Maganda po. Ha? Paborito mo yan. Gagawa tayo ng juice, no? Opo. Ang bango niya. Ang bango niya mga kagala. Opo, mabango no. Okay, tara na. Tayo ay magbababoy na. Opo. Pagkatapos nga namin ni Bibi na mamitas ng lemon, nakapagpakain na rin ako ng baboy at hinihintay ko na nga lang na mapuno yung mga painuman ng aming mga baboy para lagi silang may tubig kasi bumabalik-balik lang naman sila para uminom. Pagkatapos mapuno ayan, pinatay ko na rin para sabi ko sigurado mamayang hindi ko makalimutan. Natutuwa nga kami mga kagala kasi itong mga baboy namin ay ngayon lang namin napapagtanto nito mga sumunod na araw na lumalaki din naman nga pala siya. May 2 buwan na ito mga kagala, itong baboy na ito na anak ni Lena. Ayan, pagkalulusog na rin nila. Sabi nga kahit na minsan kapag naglilinis ka ay normal na yung amoy na napakabango. Pero tanggal pagod naman kapag nakikita mo silang masisigla. At ito naman yung mga anak ni Marites. May 3 buwan na rin sila. Tingnan mo naman talagang pagod na pagod pagkakatapos kumain. Talagang kanya-kanyang tulugan sila. Tuwing maaga at hapon lang kami mga kagala talaga naglilinis ng pulidong linis para naman hindi ganong aksaya sa tubig. Pagkatapos ko magpakain, umuwi na nga ako sa bahay kasi may pupuntahan kami ni Bibi. Pupunta kami mga kagala sa kabilang bahay namin kasi bibili kami ng rambutan para sa pinsa namin na dadalhin ng aking kapatid para sa pagluwas ng Manila. At tulad ng dati kapag maputik ay hindi ko na pinapasok ang aking motor kaya maglalakad tayo ng mga 2 minutes papalabas dito sa kalsada. Nakakatuwa nga pala mga kagala yung kanilang tubigan ayun nakapaghanda na ulit sila ng panibagong tanim. Nandito na mga kagala yung aking motor ayun sa kalsada na yan. Ganyan lang naman kalapit yung lalakarin. Dire-diretso na nga tayo mga kagala para makauwi dito sa kabilang bahay namin. Pahinsya na sa aking video, talagang maalog. Nandito na nga tayo mga kagala at ayan si mama nagpapakain ng aming aso kaya dito muna tayo sa bahay. Dito lang naman sa banda dito yung pagbibilhan namin ng rambutan. Habang hinihintay namin ang tawag ng aming kaibigan para maging hudyat na nakapanguha na siya ng rambutan, ito si mama naghihimay muna ng kanyang mga sariling pitas na monggo. Ang galing, di ba? Maya-maya din ay tumawag na rin ang aming kaibigan kaya oras na para kami ay pumunta dito sa bahay ng aming pinsan.
At yung kaibigan nga namin ang napag-atasan para manguha ng rambutan. Ito na nga pagdating namin dito nakapanguha na siya. Ito yung 1 kilo niya, ganyan karami. Tapos ito may bonus pa na halos 1 kilo kaya hindi na niya tinimbang. Kaya naman tuwan-tuwa yung kapatid ko. Napakatagal na rin nga pala mga kagala ng puno nila na ito ng rambutan. Nakakatuwa talaga ito kasi ang dami-daming mamunga. Noong mga nakaraang araw nga lang may mga napita sa dito kaya marami na rin ang na-harvest nila dito. Sabay alok din naman ang aming kaibigan na kung gusto pa doon naming manguha sa mismong puno ay pwede daw naman kaya naman kami ipandalas na. Pinapunta nila kami dito sa may bandang babuyan nila kasi dito daw maraming bunga. Tuwing napapagawi nga ako dito sa balon na nilalabahan namin noon, ako naman ay talagang natutuwa kasi napakalaking bahagi sa buhay namin ng balon na ito. Nag-umpisa na rin kami makakagala ng ate ko na manguha ng rambutan. Totoo naman nga pala ang sabi ng aking kaibigan. Talagang mabababa lang sila kaya madali lang pitasin. Pero dahil nga yung iba dyan ay karamihang na harvest na rin kaya ito yung natira. Pero sabi nga marami pa rin saka mga hinog na siya. Kaya naman ang aking kapatid ay tuwang-tuwa. Ito na nga mga kagala, unang balat at unang subo ko ng rambutan. Napakatamis talaga ng bunga ng rambutan na ito nila. Meron din silang 2 klase ng rambutan dito. Isa yung tinatawag na tuklapin at isa yung sipsipin. At kung bibili nga pala kayo dito mga kagala ay 50 pesos bawat kilo ng rambutan na ito. Pero talaga namang sulit ang mabibili ninyong rambutan kasi sobrang tatamis talaga. Saka may bonus pa kayo. Siyempre mabait yung pinsan ko at mabait din yung kaibigan ko. Kaya naman talaga hindi sila madamot at mapagbigay sila pagdating sa mga bumibili dito. Tingnan nyo naman ang aking kapatid hindi na magkaintindihan sa kanyang dala. Natatawa talaga ako sa kanya kasi hindi naman namin expect na pagpuputihin pa rin kami ng aking kaibigan. Kaya maraming salamat sa aking pinsan at sa aming kaibigan. Paano mga kagala? Hanggang dito na lang. Maraming salamat sa inyong panonood. Ingat kayo palagi. See you on my next vlog. Bye!